Ayon naman sa PHIVOLCS ay bukod daw sa lakas ng pagyanig, dapat ding isaalang-alang ang kalidad ng materyales ng mga bahay para maging ligtas sa lindol. Balitang hatid ni Susan Enriquez. Ganito raw ang mangyayari sa mga bahay na gawa sa hollow blocks sakaling tumama ang 6.9 magnitude na lindol. Bahagi ito ng full-scale shaking table test na ipinagawa ng PHIVOLCS sa bansang Japan. Pero lumalabas na bukod sa lakas at tagal ng lindol, malaking bahagi rin sa epekto ng pagyanig ay ang kalidad ng materyales na ginamit sa pagtayo ng bahay. Hindi natin tinitingnan yung strength ng hollow blocks na napoproduce, unlike sa Japan na meron talaga silang standard. Malaki rin bagay sa epekto ng lindol ang kinatatayuan ng inyong bahay. Kaya nga raw inilabas ng PHIVOLCS ang Valley Fault System Atlas para maging gabay kung nasaan ang West Valley Fault na sinasabing posible nang gumalaw anumang sandali at pwede magdulot ng 7.2 magnitude na lindol. If we have a buffer zone dun sa fault, 5 meters, it means may iwasan na natin yung isang aspect ng hazard, which is ground rupture. Payo ng PHIVOLCS, hindi dapat magtayo ng anumang istruktura sa ibabaw ng fault line, pati na sa 5 metrong bahagi sa magkabilang panig nito. Pero hindi raw nito ibig sabihin na ligtas na sa panganib ang inyong bahay kung malayo kayo sa fault line. Depende rin kasi sa kung nasaan ang epicenter ng lindol, pati na ang direksyon ng paggalaw ng lupa. Pag ang earthquake mo malayo, malaki, no? Tapos shallow, no? Mag-ano yan ng surface wave, and then it will induce long period. So ang pagdating dito, ang mangyayari niyan ganyan na ang motion niya, no? Ano yung naapektuhan ngayon is yung high-rise building. Sa ilang bahagi ng Barangay Bagong Silangan, Quezon City, makikita ang ilang muhon o landmarker na may pinturang pula. Mismong ang PHIVOLCS ang naglagay ng kulay para daw may palatandaan ng mga tao na ang ilang lugar sa barangay ay nasa West Valley Fault. Ang mga nakatira malapit sa markings na inilagay ng PHIVOLCS di maiwasang mag-alala sa sinasabing posibleng paggalaw ng West Valley Fault. Ang residente ng Bagong Silangan na si Mang Rogelio Morelia gusto na ngang lumipat ng tirahan. Kung meron ba ibibigay sa amin, lilipatan. Mahigit 100,000 katao ang residente ng Barangay Bagong Silangan. At dahil tukoy na ang lugar nila na nasa loob ng West Valley Fault, wala silang tigil sa paghahanda mula sa pagbabahay-bahay. Handa at ang inyong pamilya ay nasa... Susan Enriquez, GMA News. Mahigit 1 bilyong piso naman ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa bansa dahil sa El Nino. Tingin ng Climate Change Commission, dapat nang baguhin ng mga magsasaka ang estilo ng kanilang pagtatanim, pati na rin ang mga nakasanayan na nating kainin. Balitang hatid ni Sherry Ann Torres. Nanunuyot sa init ang mga pananim ni Melencio Domingo sa Malolos, Bulacan. Lalo siyang ng problema dahil ipinatigil ng National Water Resources Board ang patubig sa mga sakahan. Ngayon bumabagsak ang water level sa Angat Dam. Kung mawala na po yung supply ng tubig, paano po kaming pagpapabunga ng gulay? Sa Camarines Sur, mababa na ang tubig sa Bato Lake, uminit pa. Dahil sa sobrang init ng panahon, sa base po naman sa last sampling may April, nag-average po siya ng 31 degrees Celsius and ang kanya pong average depth is 1.5 meters. So bumaba po siya. Kaya hindi na lumaki o tuluyang namatay ang mga isda. Pati kita ng mga tindera, apektado na. Apektado po dahil sa sobrang init. Bumababa. Sa datos ng Department of Agriculture, lampas 1.6 billion pesos ang halaga ng nasirang palay, mais at iba pang high-value crops. Kung humaba pa po ito, maaari pa nga po ito na makadagdag. Tuloy naman daw ang mga programa para malabanan ang epekto ng El Nino. Nag-deploy po kami ng mga pamalitan na as soon as na pumatak na po uli ang ulan, they can start replanting and they can use the pre-seeds na binibigay po ng department as long as they are certified by the municipal agriculturists. Pero kung ang Climate Change Commission ang tatanungin, bukod sa suporta, dapat din daw baguhin na ng mga magsasaka kung ano yung klase na itinatanim nila, pati na yung estilo ng pagtatanim nila. Dahil sa panahong ito, mas madalas nang dumadalaw ang El Nino at La Nina phenomenon. Maging tayo raw dapat din baguhin ang nakasanayang pagkain dahil sa patuloy na climate change. Kung aasa lang sila sa palay, maaaring kailangan na nilang matutong kumain ng ibang crops na
hindi nila nakasanayan dati. Yung pag-adapt dun sa kung anong available na food. Sherian Torres, GMA News.